Di ko naman akalain na di ko rin inaasahan pa. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang pinaka-inaabangan na latest issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay sinasabi nga dito ni Kalingap Val Santos Matubang na wala daw talaga siyang kinakampihan. Ang gusto niya malaman sa suliranin na ito ay kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Tinutulungan niya lamang din daw si Lolo Miguel at si Ate Erica at ang kapatid ni Ate Erica na si Sheila May na magkaroon ng kalinawan sa isa't isa. Ito nga ang pinakahangarin ni Kalingap Val Santos Matubang kung bakit siya ay kasama sa mga nagre-resolba sa mga issue patungkol kay Ate Erica at sa kanyang pamilya. Kasabihan mga tayo, like father, like son, like daughter, like mother. May tama talaga si Miss Tunyakaw. Ang nangyari sa inyo ngayon, dahil na rin sa iyong kalokohan, sa iyong kagagawan, sabi ni Miss Tunyakaw. May tama po! Dito mga kalingap, wala tayong kakampihan dito. Ayaw kong magtampi kung sino-sino. Ang hinahanap ko po mga kalingap, yung katotohanan kung sino po ang nagsasabi ng totoo. Ngayon, ito po mga kalingap, mga kaibigan. Igwaning video si Bupel. Si Bupel, Ito po muna, saglit Sa live na ito, pag-uusapan natin ang content ni Bopil Vlog patungkol kay Tatay Miguel na di umano kinukonsente ang apong si Erica sa mga malinitong balak. Kinukonsente po ni Lolo Miguel ining si Erica at isama natin si May. Gawin. Gayon pa man, dahil sa busilak ang kalooban ng ating mga kalingap sa pamumuno ni Kuya Val Santos Matubang, handa pa rin silang magpaabot ng tulong para sa dalawang matanda sa kabila ng naging issue sa pagitan nila. Sa buhay ng tao, mas maigi ng tumutulong kesa sa tinutulungan. Pero kung ikaw ang napili, magpasalamat at makontento ka. Dahil kung minsan, ang pagiging gahaman sa salapi at katanyagan ay nagdudulot ng pagsisisi at kapahamakan. Pwede po, no? Yung sinasabi ng iba, ang pira daw po ay sanhi ng lahat ng kasamaan. Tama ba yun? Dahil nga sa statement ng vlogger na ito ay may mga nag-comment na talagang pera daw ang dahilan ng mga masasamang gawain sa mundo. Maraming ang netizens ang nag-agree dito at sinasabi na totoo ito at meron namang hindi. I-explain naman ni Kalingap Val na totoo ito dahil ito daw ang pinakakailangan natin para mabuhay sa mundong ibabaw, ang pera. Ito daw ang pambili natin ng pagkain, ng mga gamit na pangangailangan natin at kung wala tayo ng mga gamit at pangangailangan katulad ng pagkain ay mamamatay din tayo kaya napakahalaga daw ng pera. Kaya naman iba daw ay gumagawa ng masama para dito. Sagot daw kayo kung tama o mali. Kung may masabing tama. Ang pera daw po ay ugat o sanhi ng mga kasamaan. Sino masagot? Sabi ni Walastik, may tama ka, Hoy, si Kalingap Mats Agot, mali daw po. Bakit mali, Mats Agot, Sabi ni Risa Salazar, tama po yan. Si Data Jens, tama. Si Lucky Rom, tama. Maraming tama dito mga Kalingap. May mga tama kayo. May tama ka.
Faye Martin, Eduardo Mapalo. Mali daw po. Sabi ni Ayumi Yoshikawa, mali din daw po. Mga kalingap at mga suking tigpaminaw. Hindi masama ang pera kasi yun ang bridge natin para mabuhay sa mundong ibabaw. Pag wala kang pera ngayon, gutom. Wala kang pera, wala kang pambiling ulam, pagkain, pambayad sa internet, kuryente, tubig, pambiling damit, lahat wala kang pera, maring pwede kang mamatay. Walang pera So pwede kang maging pulubi, walang kwarta, lahat. Hindi masama ang pera. Subalit yung labis na pagmamahal sa salapi, masama yon. Na ginagawa mong Diyos ang kwarta, ginawa mong Lord ang pera, yun ang mali o kasalanan. Ang pera po ay isang elemento. Anong tawag pa dyan? Para gamitin natin sa ating pamumuhay bilang tao sa mundong ibabaw. Di tulad noon ba? Kaya naman dapat daw talaga gamitin sa tama ang pera. Ang pera nga din ay talagang involved sa nangyari na issue kay Ate Erica at sa kanyang lolo na si Lolo Miguel. Ito ay dahil umalis nga si Ate Erica sa Kalingap upang ang sponsor o ang pera ng mga sponsors ay direkta na lang daw na maibigay sa kanila. Ito ay sinet up nga ng kanyang kapatid na si Sheila May. At nung nagkaroon na ng pera si Ate Erica at ang kanyang kapatid na si Sheila May ay dali-dali nga silang umalis sa poder ng kanilang lolo na nagpalaki sa kanila simula bata pa sila. Pagkatapos nito, hindi na nga sila nagpakita ni anino nila sa kanilang lolo at kanilang pamilya. Pera din ang dahilan nito. So ginawa ang pera po, ang money, para magamit natin sa ating pamumuhay. Ayan, di ba? Pero gamitin sa tama ang pera. Huwag nating mahalin ng labis ang pera. Bagkos, gamitin natin para sa ating ikabubuhay. Ayan. Ito po mga kalingap, ang video po ni Bupil Vlog. Ito po yung kanyang video. Ayan. Yan na. Yan na po Ayan na guys, muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayan. Mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan, good morning, good evening, saan man kayong sulok ng mundo. Opo. Ayun na guys, Ay, pasensya na, Kuya Bal. Ano? Ay, live si Kuya Bal kanina. Ngayon ako live. Sabi ko, Kuya Bal, ako daw may bumaliktad na. Ay, hindi ho ako bumabaliktad. Sino sabi? At katunayan talaga, itong si Tunyakaw. Ano? Si Glenn. Glenn. Hindi iyan ang pangalan. Hindi. Alam ko na, Kuya Bal, sige, alam mo na pala. Katunayan, bida-bida yan. Sige. Pasensya na guys, medyo na-advance na po yata yung isip ko. Na-advance. At nauna. Matalino ka ay. Ikaw bagang president ng mga Marites. Eto na. Sabwatan ba ang nangyari? Ay, sabwatan ba ang nangyari? Kay Lolo Miguel. Erica. Panahon na ito, binablog ni Kalinga Prab. Di umano, ay hindi na magpapablog. Itong dalawang magkapatid dahil magpupokus sa pag-aaral. Yan, binanggit nila yan. Yan ang topic natin. Guys, ano sa palagay ninyo? Si Lolo Miguel ba ay naging konsentidor? Yon ang tanong. Ay, ituloy. Ba't nawala? I feel beautiful because I treat my hair with keratin. Keratin? Skip na po at ito ay live mga kaibigan. Dahil kailangan tang pong magmadali ngunyan. Hanggang dito na lamang muna ang inyong pinakahinihintay, pinakainaabangan, nagiinit at talaga namang sobrang latest na update sa issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!